Ako pa rin, RSDG Compact CO sa region. 18 years sa Kilusan. Sa part na ito, ikukwento ko sa inyo kung paano yung mga pagkain sa loob ng Kilusan. Paano kami kukuha ng pagkain, saan kami kukuha para makasurvive ang kami mismo sa Kilusan. So, siyempre, sa amin, may ano naman kami, may mga nagbigay naman o may funding naman na pumapasok sa amin. Hindi ko alam kung saan galing yung mga funding na yun kasi malalaki yun eh. Kasi yung unit namin sa RSDG Compact, kadalasan kami yung kumukuha ng ipapasok na pera na budget namin sa mga unit kasi malaki yun. Tapos yun ang gagamitin namin para sa mga gastusin. Tapos yung nag-una na yung pangunahing kukunan namin ng pagkain doon sa mga tanim ng mga tao, yung mga kamote, yung mga ganyan. Doon kami pangunahing kumukuha para makasurvive kami sa Kilusan. Binabayaran nyo? O paano yun? Yung iba, binabayaran namin, tapos yung iba, binibigay lang po sa amin. Bali, yun ang suporta ng mga tao sa amin. Pangunahing suporta nila is yung magbigay ng pagkain na libre. May namimigay rin ng bigas, pero konti lang. Kadalasan yung mga tanim nila na mga native na mga tanim, yung makain ng tao, yun ang binibigay nila sa amin. Yun ang una namin, pangunahin naming pangkain. Tapos, may mga din, mga nagsuporta na mga, hindi namin alam kung saan galing yun, mga suporta sa galing labas ba yun o sa mga negosyante. Yung naririnig ko, may mga sumusuporta ng mga malalaking negosyante na nagbigay ng suporta. Tapos sa amin, kami yung kumukuha ng pera. May ipapasok na, halimbawa may 1 milyon na ipapasok sa loob. Ang unit namin yung ginagamit na kayo ang magkuha doon sa kalsada, doon sa area na yun. Tapos kunin nyo yung pera na may papasok dyan. Tapos ibibigay lang yung number sa amin. So, ganun ang gagawin namin. Kung magkuha ng pera. Tapos dadaan lang yun sa aming unit. Tapos itawid na naman namin sa ibang unit para mapapasok doon sa region namin, sa HQ. Bali, headquarters ng region namin. Kasi ang headquarters ng region namin, kadalasan nasa gitna ng bundok, yung na hindi maabot ng masyado ng mga operation. Doon kasi na magbabase yung mga kadre ng region namin ng panahon na yun. So, mga pera pala, ganun. Pera, ganun. Ay mga ganyan. Tapos mga pera na hindi basta-basta na lang. Kadalasan na namin, milyon, pinaka-maliit. 1 milyon. Hindi mo naman binibilang, pero matansya mo naman yun. Oo, matansya namin kasi sinabihan din kami, may orientation din sa amin na ganyan kalaki yung tira na kukunin ninyo. So pagdating, siyempre, makita namin na ganito pala. May mga ganyan. Hindi ba nagtatanong yung mga kasama mo? Di ba, wala ka naman sweldo. Mga kasama mo, wala rin sweldo. Parehas kaming walang sweldo. Hindi ba sila nagtatanong at nagtataka na may malaking perang pumapasok ng gano'n, wala silang natatanggap? Meron namang magtatanong, pero kadalasan naintindihan nila na yun din ang pera na yun dinidistribute ng region sa mga unit.
Kaya kahit ganun kalaki, maliit pa rin kung tingnan natin kasi malaki yung gastos sa kwan, ibibigay yun sa mga unit. Tapos, ang unit namin na RSDG is direct support kami sa region talaga. Kung ang region, maraming mga unit ang kung halimbawa, kung region, pinakamataas man yan sa region, kung ang mga kuan nila dadaan pa sa mga ibang organo ng partido bago makababa sa mga unit. Sa amin, direct. Bali, kung may utos ang region, halimbawa sa region namin, direct sa amin, ipatupad na namin. Wala nang ibang daanan yun na kuan, mga kuman or mga anong committee, wala nang madaanan. Direct sa amin. Kaya, yung finance namin, direct sa amin talaga. Kaya bawal kaming hawak ng aliado. Yung aliado yun, yung mga supporter? Yung mga supporter, bawal kaming maghawak nun kasi suportado kami ng region. Yung mga horizontal kasi, yung nasa baba ng mga formation, may hawak sila na teritoryo. Territorial. Yung mga magsuporta dyan ng mga malalaking negosyante sa teritoryo nila, sa kanila na yun. Kaya binabawasan yung mga budget nila sa per unit. Sa amin, full yung budget namin kada buwan. Kasi hindi man kami pwedeng maghawak ng mga supporter, lalo na mga negosyante. Hindi pwede sa amin yun, bawal yun sa amin, sa vertical, sa region. Kaya ganun ang mga pamamaraan sa kuwan. Pero kami, nag-una naming kukunan talaga ng pagkain, yung mga tanim ng mga tao talaga. No? Kaya kailangan naming magpakahusay sa pagpropaganda sa mga community. Kailangan makuha namin yung atensyon ng mga tao para kung manghingi kami ng pagkain, siyempre, makasuportahan kami. So kada kailan kayo nakakakain ng isda? Mahirap. Parang madalang talaga. Oo, makakain kami ng isda, walang budget talaga 'yan. Kasi ang budget lang talaga namin is yung pangbili ng bigas. Wala. Kumbaga, siyempre may sardinas. May sardinas. Pero doon lang, walang extra. Wala nang extra. Kung may magbigay ng kuwan sa amin, halimbawa yung ibang unit nanghingi kami ng kuwan kasi sa ibang unit, yung close namin ng mga unit ba, nanghingi kami ng kuwan sa kanila na baka may extra kayo dyan kasi gusto rin kami makakain ng ganito na pagkain, pang-ulam. Yun lang, makakain kami kung binibigyan kami nila. Pero ang normal nyo, talagang gulay, gulay lang talaga. Vegetarian talaga kayo. Oo. Makakain lang kami ng karne, kadalasan. Kung andun kami sa bundok na pwede kaming makapaputok ng baril na manghuli ng mga baboy ramo, mga ganyan. Saka kami makaburas ka ng karne. Pero hindi talaga kayo pwedeng humingi ng manok, baboy sa masa? Hindi. Bawal sa amin. Pero yung mga horizontal unit namin, pwede yun. Pero sa amin na mga vertical, bawal yun. Binabawalan kami. Kasi wala kaming area. Kung saan kami ilagay papunta, doon kami. Ganun ang sa unit namin. Pero alam ko kayo, kasi ganyan ako dito, nandito tayo sa Malaybalay, dito dati yung base namin na Port Scout Ranger Company, yung pagalagala na kung saan may gulo, nandoon, ganon talaga yung mundo mo, no? Oo, ganun. Pero noon, 2017, itong susunod mong encounter sa Alabugao, 10 years ka na noon sa loob. Ano nang utak mo noon? Paano na yung, mo noon? Parang, ka na? Talagang hardcore ka na. Siyempre, dami mo na nadaanan na gera. Misis mo, dyan na rin. Ano nang mo noon? Parang status ng utak mo noon? Sa panahon na yun, yung mga taon na yun, siyempre, yung parang mataas na level na ang kanang pag-iisip mo ba? Kasi palagi man yung ng region, palagi niyang inigit sa akin ba na tinuturuan talaga ako na kailangan ng pag-iisip mo. Kailangan malayo talaga yung pag-iisip mo kasi ganito na ang responsibilidad mo. Nagdala ka ng unit tapos matagal-tagal ka na may experience ka na sa mga ganito na trabaho.
kailangan hindi lang dapat dyan ang utak mo na paikot-ikot. Dapat ipalawak mo, sabi niya. Magtingin ka ng buong region ang iisipin mo. Hindi ko makuan kung paano isipin yun kasi hindi man ako nakakuha ng mga ganyan. Pero sa mga taon na yan ang mga panahon na palagi akong sinasabihan ng kuha ng region kasi close ko yung CEO ng region namin. Siya talaga yung nag-train ng RSDG Compact. So, siya ang trainer namin, RI namin, Kibali. Kumpara sa iba bang leader, commander sa NPA, kasi ikaw high school graduate ka, di ba? Yung iba mong high school graduate din o Yung iba, elementary level. Yung iba nga, yung unang vice, unang ROC, hindi nga nakapagtapos ng elementary yun. Parang grade 2 ata, parang hindi makasulat at hindi makabasa. makasulat? Makasulat, pero konti lang ang nalalaman niya. Doon lang siya natuto sa loob. Pero kahit ngayon, may kuan din, hindi pa rin marunong magsulat, parang magbasa nga, putol-putol yung pag magbasa yun. So kumpara sa iba talaga, mas angat yung edukasyon mo. Oo. Yung sa iba, pero sa loob, sa kilusan, hindi basihanan yung yung malaki ang grado mo kung nakapag-aral ka. Kung marunong kang magtrabaho sa pang-revolusyon na trabaho, pang-NPA na trabaho, yun ang Batayan. batayan para madali kang makaangat sa posisyon. Pero sa akin, hindi ko man gustuhin na makaangat ako. Gusto lang akong maka-experience ng marami para hindi naman ako bulihin kasi kawawa naman kung bulihin ka na kuan. Yun lang ang habol ko. 10 taong ka na hindi ka pa ba sobrang respetado ka na? Hindi ka pa ba ganun kataas yung respeto sa'yo sa mga panahon na yon? Kasi may mga respeto na. Ang kaso lang doon, kailangan mo pa ng dagdag na experience na pang ano talaga. Kasi may mga commander kasi noon na ang kalaban mo doon is mga commander na. Nagko-competition kayo? Hindi na yung mga elemento mo. Siyempre, ang unit ko, hawak ko na ang buong unit ko. Tapos ibang mga unit, kilala na ang pangalan ko. Pero sa experience, may mga commander kasi na mas taas pa ang experience kaysa akin kung tingnan sa mga laban sa mga experience nila sa pakikipaglaban. Yun ang kompetisyon doon, commander to commander. Yun na pala. Oo. Nung una, pinapatunayan mo sarili mo sa mga Sa tao unit mo. lang, Ngayon, commander versus commander na. versus commander na. Kasi may mga astig, pag may command conference man kami na ginagawa doon sa loob, kada per quarter ata yun, yung mga command conference namin. Buong commander ng region, andun. Tapos, ang mga snappy na tingnan mo, mga commander. Tapos, Ganun ba? Meron din ganun pala. may mga ganun. Tapos, may mga ano-anong panglagay doon sa mga bandoler nila. Parang, talaga ba, tigas na tingnan mo. Tapos, sa mga experience, may marami silang makwento ng mga experience nila. Pero, siyempre, ikaw na kailangan mo talagang ipakita din na may kaya ko rin to kung ako ang magtrabaho nito. Parang ganyan ba? So, talaga, hindi ka na makaisip na ano ba tong ginagawa ko at pupuntahan ko kasi doon ka na mabibisi sa mga competition na yan. Mga competition. Tapos, yung iba pa na commander is gusto nila ma-commander para may makukuha sila, may iipon na pera. Meron din ganun. May mga ganyan na nakuan sa mga taon na yan. Wala na yan. Nakakuan ako ng mga ganyan ng mga tao mga kasama ko ng mga commander. Tapos kami, may link up na mangyayari, sabi mag-consolidate yung sinasabi namin na mag-aral kami ng mga libro. May mga link up na mangyayari. Tapos napakaraming impormasyon yan. Tapos sabi ko sa mga barkada ko ng mga officer din na karanggo ko rin, ang dami yung pera. Sabi nila, siyempre may mga aliado man kami, may mga supporters kami ng mga negosyante, ganyan. Mga magbigay ng 5,000 kada buwan sa kanila. Tapos hindi nila i-report sa mga unit nila. May mga ganyan. Tapos iba yung tag 50,000 kada buwan, iba yung tag 100,000, mga ganyan.
So may corruption din pala, hindi lang flood Oo, may control. corruption. Totoo yan, may corruption. May corruption talaga. Pero sa tagal na nang naisip ko, may mga ganyan na nangyari. Sabi ko, kinakalaban natin ang gobyerno dahil sa korupsyon. Pero bakit dito sa atin, may ganito pala? Pero sa mga ganyan na, sa mga pagkakataon na yan, mga taon na yan, saka ko na nalalaman na may mga ganyan pala na mga kuwan sa loob. Kasi nalalaman ko na kasi membro na ako ng region. Naging vice CEO ako ng ROC, Regional Operational Command sa buong region. So, nalalaman ko na kung ano yung alitan ng kadre ng region sa loob mismo ng organisasyon. Kaya, sabi ko, ganito pala. May mga ganito pala, korupsyon. Kaya pala, pag ang mga anak ng mga commander, may kanya-kanyang buhay sa pagpapatakbo ng buhay kung pag-aaral, makuan yung mga anak nila kasi may pera man sila na maipadala doon. May mga ganyan. Pero sa kabila naman, kung ikaw ang commander, kung may mga supporters ka na malaking negosyante, siyempre bigyan mo rin yung unit mo. Siyempre para hindi ka mabulabog. Kibali pang padulas ba sa kanila. Di, makuha na yun. Okay na yun kung mabigyan mo yung unit mo. Kaya kung hindi ka magbigay, mabulabog man yan. Kasi magsalita man yung mga kuwan, ang dami mong pera, tapos yung damit mo, iba yung damit mo sa kanila. May mga ganyan. May ganun din. May pala, di ba, pantay-pantay. Yun yung ano nyo, di ba? Sabi niya, pantay-pantay tayo dito. Pero ikaw, nakalaga-lag ka, tapos punit-punit yung sa mga tropa mo. May mga ganyan din. So, ganyan ang mga proseso ng pagkuha ng mga suporta sa mga masa civilian at saka yung sa mga negosyante. Tapos kaya may nangyaring mga operation, special operation na para makakuha lang ng tax, yung sinasabi na tax. May mga ganyan na mga operation para masuportahan yung lalo na yung paglaki ng mga formation sa yung mga taon na yan, 2017. Yun ang mga taon na umabot kami ng parang 60 ata unit namin. Ang laki na nun. Ang laki grupo na kasi yan. So itong encounter mo, itong sunod, di ba? 2017 na naman. 2017, Nakadalawa kang ilang major encounter ka nung dalawang major. Itong Kalabugaw. Malaking encounter, malaking TO nyo rin to. Malaki yan kasi Ikwento mo nga to. ang una niyan, ang Kalabugaw rin, isa man yan sa barangay ng bayan ng Impasugong sa Bukidnon. Bali, ang detachment na yan, gustong alisin ng kasi area yan ng SRC 3, SRC 1, isang front nila kibali, isang front nila naka-area dyan. Tapos, yung patrol base na yan, parang sagabal sa kanila sa pagtawid sa dalawang bundok kasi yan yung tinatawag na Saldab at saka yung sa SRC 1 na namin. Hindi sila makatawid dito sa kalsada kasi may detachment. Yung kilometro 30 ng Kalabugaw. Tapos, sabi ng alisin yung detachment na yan tapos i-raid. Hindi man kayanin ng taga-SRC1 namin. Kaya sinabihan kami na tulungan niyo ang SRC1 pag control ng detachment para maalis na yan para na ang pagtawid natin. Tuloy-tuloy na ang tawiran. Kaya pumunta kami doon. Nag-link up kami, 3 unit o 4 na unit kami nag-link up doon sa sa Pantaron. Andun ang RHQ, regional headquarters namin na unit. Tapos vertical units ng SRC1, horizontal vertical units ng front 89 namin at saka RSDG compact. Kami na yun. Laki nun. Apat. Kami, 120 kami na umatake nun sa patrol base. Ang ginawa namin, sobrang... Sa datos nyo, ilan lang ang tao sa patrol base? 14 lang. 120 kami. Tapos, alam na namin yung kahinaan, yung detachment. Alam na namin na may live wire pala doon. Tapos, ang hirap kasi paa kami kasi bawal magbota. Kasi madaling masunod ang tracking namin para hindi mabulabo.
Ginawa namin, gabi yun. Ayun. Kakuan kami. Tapos, umuulan pa nun. Nakuryente. Sa actual, nakuryente yung isang squad namin, yung assault namin, nakuryente. Anong sabihin ng kuryente? Yung may live wire pala May na live wire. ikot to, tapos grabe. naapakan yung isa, tapos nahawakan yung dito sa taas. Sabay man sila kasi assault nga. Hmm. Nakita nung kwan, nung ang assault namin, isang squad, nakapasok na sa kwan. Pagpasok nila, may nakapanga, tapos ulan, basa pa naman. Pinindot ang switch nung kwan, live wire, sinaksak doon sa ano, sinaksak doon, switch sa switch niya. Kaya parang may sumabog na kuryente, ang lakas. Dinatapon yung mga kasama. Parang isang oras bago namin napasok yung ano, patrol base. O, 2 oras bago namin napasok. Puro kafgo o... May mga regular. Nandun ang CO, detachment, by CO, meron din. Wala mang namatay na ano dun, na tropa. Ha? Walang namatay. Paano nyo nasabing napasok pero walang namatay na tropa? Wala mang kaming nakita pagpasok namin. Wala kaming nakita kahit isa. Ganon? Walang naiwan dun. Nakatakbo lahat. Palabas ng detachment. Katakbo sila. Ang nakuha lang namin, may mga baril na naiwan dun. Yun lang ang nakuha namin. Pero yung mga malalakas nila na baril, nadala nila. Pagtakbo nila, labas. Ganon ang kuan. Hirap din. Hirap din ang kuan namin nun. Pero yun yung mga panahon din na nakikita-kita mo na si Kauris. Hindi pa. Kita na namin. Andun na Sige, si Kauris. ikwento mo nga si Kauris at sino si Kauris at bakit siya pumupunta dyan sa'yo nun. Si Kauris, ang pagkakaalam ko nun, parang siya na ang sinabi man ng kuan, ng CEO namin sa kuan, region. Sabi niya, yan si Kauris, yan ang CEO ng Military Army, buong NPA sa Pilipinas, sabi niya. Sabi ko, ganun pala, si Kauris. Tapos, hindi kami masyadong nag-uusap ni Kauris kasi may security man siya. Hindi man pwede na lumapit ka sa kanya kung basta-basta na lang kasi busy siya sa trabaho din. Pero magandang magkwento si Kauris. Parang normal lang na kuan ba, na kilala mo na tao. Siyempre, kuan yung pagkikwento niya, tapos matanda man siya, seryoso ring magkwento, tapos magturo din. Magturo siya ng kanyang mga karanasan nung una. Ganito ang hirap, tapos ganito. Yung sa amin, sa region ng, galing man siya sa northeastern Mindanao dun sa Surigao. Kinikwento niya sa akin yung mga karanasan nila dun, mga vertical units nila, yun ang kinikwento niya sa akin. Tapos kwentuhan kami, ganun, kape. Magkapit kami, tapos kwento. Pag may mga bakante siya na oras, so, kadalasan, hindi kami mag-sharing kasi ang palagi niyang kausap yung mga kakolektive niya na mga matatanda din na mga kadre namin. Pero ba't nandito sila noon sa Impasugong? Si Kauris, kaya pumasok siya sa region namin kasi dinidevelop niya ang HQ ng nasyonal sa buong Pilipinas. May HQ man yan. Ililipat niya dito sa Mindanao. Dito sila mag-HQ sa boundary ng SMR at saka dito sa NE at saka NCMR dun sa gitna. Dun sa anong area yan, sa basta boundary ng 3 region, dun sa gitna siya magbase. Kaya dito siya pumapasok sa region ng NCMR. Dito niya ini-develop. Kasi area man ng NCMR ang target niyang areahan ng national na HQ. Kaya dito siya punta. Pero pag-develop niya, siyempre mahirapan din kasi 3 region yung i-coordinate. Tapos hindi man yan pareho ng practice. Mahirapan din ang region ng NCMR. Tapos siya yung nagkukunik sa mga region. Kaya dito siya nagtagal. Naabutan siya ng FMO, yung Focus Military Operation dito sa Mindanao. Kaya nag-isip na siya na dilipat sa ibang region, doon sa Northeast, sa Surigao. Kasi noon, ang init na rin dito. Oo. Naranasan mo rin ang bombing na dito. Ay, yung mga, dito mo na rin naranasan yung mga... Oo.
Sige, magkwento ka nga nung gano'n. Ano ba yung mga experiences mo naman? Dito yon Dito yung sa Insemar. FA50. Oo. Pinakauna, yung sa FA50 talaga, yung sa bombing, naranasan namin. May isang unit kami sa SRC3 na pinakauna talaga na naranasan namin kung ano ang bombing talaga, yung FA50. Siyempre, na-ignorante pa kami kasi hindi pa namin alam kung ano yung EP50, ano yung capacity niya. Dumaan lang sa amin yung dalawang EP50, dumaan lang. Tapos ang binumba, yung katabi namin unit sa ibang lugar. Pero malapit lang sa amin. Tapos, sabi namin, ano tong dumaan sa atin? Tapos may sumabog na malakas na pagsabog dun sa ano. Tapos paikot-ikot naman siya, sabog naman. Sabi ng namin, EP50 yan. Yung eroplano na magbubomba, sabi. Wala lang sa amin kasi hindi sa amin yun, hindi kami ang binumbahan talaga. Ang resulta nun, parang 23 ata yung napatay nun sa bombing na yun. Sa inyo? Sa kabilang grupo? Sa kabilang grupo. Sobra 20 yung namatay. Tapos may mga kadre pa. Sabi namin, ganun pala ang epekto. Kaya ang ginawa namin nun, pag unang bombing, sa ibang grupo, sinishare man nila yung experience nila. Pinag-aralan namin kung paano makaiwas. Ganyan. Pag andito na si Kauris, sabi niya, ganito ang gawin natin para maiwasan natin yung mga bombing. So, kami, tawa-tawa lang kami kasi pinapractice na namin yun sa unit namin. Ganito, talon kami sa sa ilog. Pag magkampuhan kami, pag magsigaw ako na bombing, ang unit ko tatalo na sa sa mga duyan nila, tapos andun na sa bahala, magulong-gulong sila sa para practice na talaga. Pinapractice namin. Inaranasan namin yung unang bombing sa unit namin. Basta hindi namin ma-explain yung kung ano ang nangyari nun kasi napakalakas talaga na putok yung naranasan namin. Tapos, 5 agad yung napatay sa amin. Kinabukasan, tapos hiwalay-hiwalay kami. Alauna kami binomba. Iwan namin lahat gamit. Kasi baril namin, pack namin, lahat. Wala kami nadala. Tapos, hiwalay-hiwalay. Sigawan na lang kami dun sa kung tanang kwan, pero hindi mo marinig kasi yung pagsabog na napakalakas talaga. Kwan na rin yung tainga mo nun. Yung tainga, hindi ka na makarinig. Tapos, mga alauna, alas 6 na kami ng madaling umaga naka-regroup. Tapos binalikan namin yung matagal talaga kami naka-regroup. Nag-gira pa dun sa kampo namin bago kami nakaalis. Kasi ang tagal na hindi namin na-experience ba kung ganun pala ang epekto ng bombing. Tapos siyempre maalis talaga, mawala talaga yung yung kampo, poste mo kung kuwanan ng bomba ng EP50. Napakalakas talaga. Natapon kami, tapos mga mataas din yung lipad mo kung malapit lang yung bomba ng EP50. Makatalon ka talaga sa taas kung sa lakas ng pagsabog niya, sa impact niya ba. Bali, mahirap kasi makatakbo ka ng malayo, madilim, tapos kailangan mong takbuhin, pilitin mo talagang tumakbo kasi matamaan ka ng shrapnel o shockwave kung hindi ka tatakbo. Tapos, hindi mo makita yung takbuhan mo kasi madilim. Wala mang binubumba sa amin na araw. Gabi man, lahat gabi. Yun pala talaga yung talagang kwan din kayo. Talagang nagka-windang-windang din kayo sa mga bombing pala ng FA50. Simula nung bombing na yan, ng FA50, doon nagsimula ang unit namin na low moral. Ganon. Dahan-dahan na parang na low moral na ang unit. Naalisan ng talim. Kung sa pa. Doon, sa bombing na yan. Sa mga enkwentro, hindi namin pinapansin yan. Mas na practice kami na paangat pa ang kakayahan namin na makikipaglaban sa barilan. Pero kung sa bombing, talagang maano ang unit namin. Yun ang dahilan. Kaya dahan-dahan na uubos ang unit namin. Sa talaga. Yun sa bombing na yan. Yung pala yun. Ganyan. Ito ang pang-5 episode
ni Commander Jimboy.